ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Nakakapagligtas nga ba ang bautismo sa tubig? Straight to the point ko na kayo sasagutin, hindi po. Ito na hindi na tayo dapat magpabautismo kasi ligtas naman tayo. Sapat na nga ba na nananampalataya ka na lang sa Panginoong Hesus at hindi ka na magpapa-water baptism? Yes po, tama. Ang water baptism ay hindi po makakapagligtas ng ating mga kaluluwa. Nananampalataya at wala nang idinagdag dyan pa para ikaw ay maging anak ng Diyos dahil napakalinaw na hindi ka naging anak ng Diyos dahil sa bautismo sa tubig at sa iyong mabuting gawa. Yan. At ating napanood at napakinggan yung mga ilang pastor ng demonyo na yung isa pa sinasabi, maliligtas ba tayo sa tubig ng bautismo? Hindi! Sabi namang isa, hindi ka naging anak ng Diyos dahil sa bautismo. Talagang ang kakapal ng mga mukha nyo, mga pastor kayo ng demonyo. Maraming naaki itong mga ito eh. Dahil dun sa faith alone ay pinagtututuro nila na wala naman sa Biblia. Unang-una, hindi naman pananampalataya lang ang itinuro ng mga apostol. Basahin natin ng 13:13 ng unang Korinto, mga kapatid. Ito ang ating mababasa. Datapot nananatili ang tatlong ito, hindi naman isa. Ano yun? Pananampalataya, pagkaabag, pag-ibig. Aba, tatlo pa lang nananatili, hindi naman pala isa. Paano mo sasabihin faith alone? At paano mo sasabihin hindi ka na ililigtas ng mabuting gawa? Eh di magnakaw ka na lang. Sintido kung mo lang tanungin mo eh. Hindi mo na kailangan ng mabuting gawa. Hindi mo na kailangan ng good works. Ano gagawin mo? Kamanyakan. Anong gagawin mo? Magsasabo ka. Magdrodroga ka. Mangre-rape ka ng matanda. Mangpepedophilia ka ng bata. Kaya kadalasan ng mga pastor, hindi ko nalang babanggitin yung pangalan, mga kabataan ng mga lalaking kabataan. Kaya nga merong biro eh, hoy, sila eh? Mga kabataan ng gusto. Bakit? Basahin natin ang 6:9 ng unang Korinto. Hindi nyo ba alam na ang mga liko ay walang bahaging kaharian sa Diyos? Yung mga liko pala, wala palang bahagi sa kaharian sa Diyos. Huwag kayong padaya. O mga kapatid, mga kababayan, huwag muna kayong magalit. Huwag nyo munang batuhin ng screen sa galit kay Brother Jared. Huwag nyo basagin ng cellphone ninyo. Baka mahal yan. Baka mamaya iPhone 14 Pro Max yan. Nako, mahal ang presyo niyan. Tawa tuloy sa kapatid na mago. Basahin natin ang 6:9 ng unang Korinto. Mababasa natin, hindi nyo ba alam na ang mga liko'y hindi magsisipagmanan sa kaharian ng Diyos? Liko pala, hindi pala straight. Pagpasensya nyo na. Huwag kayong padaya ni ang mga nakikiapid. Mananamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ng iglesia ni Manalo. Bakit? Iba Diyos niyan eh. 4:8 ng Galacia eh. Biro mo Diyos mo nagsisinungaling. Di Diyos-Diyosan yun. Kanin ba galing ka sinungalingan? 8:44 mo sa demonyo. Ibig sabihin yung Diyos nyo, demonyo! Nangangalon niya. Nanonood ng ball. O sino mga nanonood ng ball dyan? Taas na ang kamay. Magpakumpisal kayo mga kapatid ha? Kaya nga ang sabi sa unang 9 ng unang 1, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin. Tawa tuloy yung mga kasama ko. Tawa tuloy ito sila, kapatid na Mago, kapatid na JB, parang nanonood nako, patay tayo niyan. Itinatapik pa lang natin yung pangangalon niya. Bakit? Dahil lang sabi sa 5:28 ng Mateo, sino mang tumingin sa babae na may masamang hangad, nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Kaya yung panonood ng balls, panonood ng pornografiya, panonood ng beeg, panonood ng mga links sa Facebook, links sa YouTube, nagkakasala na tayo ng pangangalo niya. Pero hindi yan ang topiko natin mga kapatid. Dahil nagtatawanan nito mga kasama ko, naka-on air tayo ngayon sa ang dating landas. Sabi nga sa 2:2 ng Ecclesiastes, aking sinabi tungkol sa taway, ito'y ulul. Kaululan na ito nasa programa tayo Ngayon, tuloy tayo. Ni ang mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Kadalasan sa ulat na aking nabasa sa Google, 50% ng mga pastor ng demonyo ng mga sekta ng pepedophilia. Nang re-rape ng mga kabataan. Kaya hindi na ako magtataka. Kaya sinasabi nila, hindi na kailangan ng good works. Hindi na kailangan ng mabuting gawa. Ikapo na lang, ikapo. Tithes and offering, kaching-kaching. Yan ang gusto ng mga
mga pastor. Pera-pera na lang. O, hindi na rin ako magtataka. Basahin rin natin ng isang talata sa 2 Timoteo 3:1. Datapot alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Kaya ng mga pastor ng demonyo, gusto lang, sila lang kakain, sila lang mabubuhay, isinosoga yung mga tauhan nila dun sa labas, maiinitan, samantalang sila nandun sa aircon, mga walang niya kayo, mga pastor ng demonyo. Ni ang mga maibigin sa salapi. O hindi na ako magtataka. Lahat ng pastor katangian yan. Maibigin sa salapi, mananamba sa Diyos-Diyosan, mga nangangalun niya, mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Kaya yung ibang pastor dyan, naku, lambot. Anong gusto? Ang gusto, lalaki. Yung iba naman, babae, bata nga lang. Maghulos didi kayo, mga pastor. Kaya hindi na daw kailangan na mabuting gawa. Pananampalataya na lang daw. Mali po ito, mga kapatid. Pero hindi yan ang topic natin. Ang topic natin ay pumapatungkol dun sa sinabi ng mga pastor ng demonyo na hindi na daw kailangan ng bautismo. Totoo ba ito? Ngayon, kung hindi na kailangan ng bautismo, bakit inutos ni Kristo? Basahin natin ang 28:20 ng Mateo hanggang 19. Yumaon kayo sa bawat bansa at gumawa ng alagad, at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ano po ang sabi, mga kapatid? Sila'y inyong bautismuhan. Utos ba ito? Utos. Ngayon, may ambag ba ito sa pananampalataya natin? Aba, napakalaki ng ambag nito. At kasama sa kaligtasan to, at ikaliligtas ito dahil utos ito ng ating Panginoong Hesukristo. Tanong, saan ba tayo dadali ng kautusan? Sa website ba ng mga bolds? Gaya ng pinapanood ng mga pastor na ito? Basahin natin sa 3:24 ng Galacia. Ano pat ang kautusan ay siyang nagiging tagapagturo, basahin nyo mga pastor, baka hindi nyo nabasa ito, tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. Aba, ang maghahatid pala sa atin sa ating Panginoon Kristo, yung kautusan. At isa doon sa kautusan, na inuutos ng ating Panginoon Kristo, na ipinahayag sa kanya ng Ama, dahil sabi sa 12:49:1, lahat ng lumalabas sa bunganga ni Kristo galing sa Ama, alin? Yumaon kayo sa bawat bansa at sila'y inyong bautismuhan. Bautismo. Ano klaseng bautismo yun? Ayun ba yung bautismo ng mga born again na salamat sa Diyos mga kapatid, taas na lang ang ating kamay, tapos kakanta na. Yung kanta nila na meron ng kamay yung way, thank you Lord, oh my soul. Hey, thank you Lord. Taas ang mga kamay. Sinong sumampalataya ngayon? Ligtas na. Gwapo. Gwapo sinabi ko mga kapatid. Hindi ako nagmumura. Sinasabi ko lang ng mga pastor na ito, mga gwapo talaga. Bakit ko sinabing gwapo? Tutol kayo sa doktrina ni Kristo na ikaliligtas Hindi ba't nakakapang-init ng ulo ito? Wala namang masama kung uminit ang ulo ko sa inyo. Ngayon, magre-reklamo na naman itong mga ito. Aba, si Mr. Jared, ang payat-payat na nga. Umiinit pa ang ulo. Ang sabi sa 5:44 Book of Matthew, love your enemy. Ba't hindi ba pag-ibig ito? Sintido ko na lang ang tanongin nyo. Pag may anak kayong gumawa ng kalokohan, papaluin nyo sa puwet Kailangan naman, ay, hayaan mo na yan. Hayaan mo na yan. Bakit? Anak ko naman yan May pag-ibig ako sa anak ko, hindi ko hatawin. Hindi pa imbabaw ang pag-ibig mo. Bakit? Dahil yung pag-ibig na hindi pa imbabaw, na itinuturo ng Biblia, mga kapatid, sa 12:9 ng Roma, yung kapuotan ng masama. Sa papaanong paraan? Ang sabi ni Pablo sa 1:13 ng Tito, sawayin mo, may kabangsikan sila. Kaya sumisigaw ako. Sumisigaw si kapatid na JB. Sumisigaw si kapatid na Mago. Tumatawa nga lang. Wala tayo sa wisyo ngayon para tumawa. Nasa wisyo tayo ngayon sa pagtuturo para sa kaisan, gaya ng nasa 14:40 ng unang Korinto, na gawin ninyong may karapatan at may kaisan. At ang topic natin, hindi tungkol sa pagtawa, kundi ang topic natin tungkol sa pinagsasasabi ng mga pastor ng demonyo na ito, pastor ng sulpot, pastor ng mga protestante, na hindi na daw kailangan ng bautismo. Maghunos dili kayo, mga pastor ng demonyo. Bakit? Paano mo sasabihin hindi na kailangan ng bautismo? Inutos niya ni Kristo. Anong klaseng bautismo? Bautismo ba sa tubig? At ikaliligtas ba ang bautismo sa tubig? Sabi naman ng isang pastor, hindi na kailangan ng water baptism.
Sentido común mo na lang tanungin mo, pastor, pag wala kang tubig, babaho yung puwet mo. Pag tumaikat, wala kang panghuhugas. Eh bakit? Hindi na pala kailangan ng tubig eh. Huwag ka na maghugas ng puwet. Magkakaalmoranas ka naman yan. Huwag ka nang uminom. Madidehydrate ka naman yan. Huwag ka na maligo. Mag-aamoy putok at anghit ka naman yan. Di ba? Sentido común mo na lang, ipagpalagay mo na lang, labas sa Biblia ang usapan, hindi ba ikaliligtas ang tubig? Aba, pag sinabi mong hindi ikaliligtas ang tubig, huwag ka nang uminom, huwag ka nang maghugas ng puwet. Huwag ka na maligo. Ewan ko lang kung anong klaseng amoy ang meron ka. Di ba? Kaya, pagpasensya nyo na mga kapatid kung sinasabi natin ito, para matauhan ng mga pastor ng demonyo, at itong mga pinalabas nating mga pastor na hindi na daw kailangan ng bautismo. Malaking kahibigan po ito. Malaking kalokohan at pangliligaw po ito. Dahil yung bautismong sinasabi sa Biblia na itinuro ng ating Panginoon Jesucristo, bautismo sa tubig. Basahin natin mga kapatid ang 3:20 at 21 ng unang Pedro, na ng unang panahon ang mga Swail ay nagpahinuhod sa harapan ng Diyos, sa loob na ito'y kakaunti. Sa makatwid ay 8 kaluluwa. Ilan? 8. In English, 8. Sa Espanyol, 8. Sa Portuges, 8. 8 kaluluwang nangaligtas sa pamagitan ng tubig. 8 yun ha. Hindi isa lang. Ano tunay na kahawig nung nakapagliligtas na tubig sa araw ni Noe na 8 kaluluwa ang naligtas? Na ang tunay na kahawig nito ang bautismo. Di kung paano naligtas yung 8 kaluluwa sa tubig, ganun rin pala tayo ililigtas ng tubig. At yung tunay na kahawig pala nun sa bagong tipan, bautismo. O paano nyo sasagutin ito, mga pastor ng demonyo? Pagpasensya nyo na yung sinasabi ko kung masakit dahil may kasabihan nga, truth hurts. Masakit talaga ang katotohanan. Kahit kailan, hindi naman ako nagsabi ng chismis dito eh. Dahil kung magsasabi kong chismis, marami kong chismis sa inyo. Unang-una pa lang, si Tita Bunso, pwede ko i-chismis sa inyo. At hindi lang yun. Marami kong pwedeng i-chismis sa inyo. Chismoso yata ito. Kaya pagpasensya na natin mga kapatid. Biblia itong binabasa ko. Biblia. Books. Collection of books. Apocalypse to Revelation. Pero ang binabasa ko, yung katuruan ng ating Panginoon Kristo. Dahil siya lang naman ang dapat natin pakinggan sa panahon ngayon eh. 17:5 ng Mateo, itong sinisinta kong anak, na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Sa papaanong paraan? Yung mga nakita at narinig ng mga apostol na isinulat nila. 1:3 ng unang 1. Yaong aming nakita at narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo. At isa sa binabalita ng mga apostol, yung nakita at narinig nila kay Kristo. Tanong, ikaliligtas ba yun? 15:2 ng unang Korinto, mga kapatid, ang sabi, sa pamamagitan naman ito, alin? Ligtas kayo. Ligtas ba o hindi? Ligtas. Pag di ka naligo, ligtas ka ba? Ang baho mo! Kung matsaganin yung iingatan ng mga salitang ipinangaral ko, maliban na nga kung kayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan. At yung pagsampalataya ng walang kabuluhan, yung hindi na daw kailangan ng good works, gaya ng sinasabi ng mga pastor. At isa sa halimbawa ng good works na itinuturo ng Biblia, yung bautismo. Na ano? Na kung paanong 8 kaluluwang nangaligtas sa araw ni Noe, gayon rin tayo ililigtas ng tubig. At ang tunay na kahawig nun, bautismo. Kaya ang sabi sa 16:16 ng Marcos, ang sumampalataya at mabautismohan, ano? Maliligtas. Hindi naman sinabing mabubuslot sa imburnal. Ligtas eh. Maliligtas eh. Bakit maliligtas? Dahil yung kautusan na itinutos ng ating Panginoon Jesucristo, isa doon ng bautismo, yun ang maghahatid sa atin kay Kristo. Ayon kay Pablo sa 3:24 ng Galacia. Kaya mahalaga talagang makapagsuri tayo. Mahalaga talagang makapag-aral tayo para hindi tayo maloko ng mga protestante. Kaya magsuri tayo mga kapatid. Huwag mong kagalitan si Brother Jared. Ipinapahayag lang naman natin at tinitignan natin ang paliwanag ng mga pastorotot na ito sa kung anong paliwanag ng mga apostol at ng ating Panginoon Kristo sa bagong tipan. O anong masama doon? Naninira ba tayo? Hindi tayo naninira. Sinasabi lang naman natin yung totoo eh. Lalo, pag hindi ka naligo, babaho ka. Baka magkaputok ka. Magkabuni ka sa singit. Pag hindi ka naman naghugas ng puwet, titigas yung tayo mo sa puwet. Pag hindi ka naman uminom, mamamatay ka naman. Chismis ba yon? Paninira ba yon?
Itanong nyo na lang sa scientifico, huwag kay Brother Jared para malaman ninyo. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, okay lang, huwag kayo maniwala sa akin. Basta't maniwala kayo sa binabasa ko. Na ano? Nasabi sa 16:16 ng Marcos, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At bukod sa ikaliligtas, ang bautismo at ikahuhugas ng ating kasalanan, ang sabi sa 22:16 ng Gawa, at narito, magtindig ka at ikay magbautismo rin at hugasan mong yung mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Sa papaanong paraan? 28:19 ng Mateo, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At ang sabi sa 17 of Revelation, sa Amplified Bible 2015, mga kapatid, Trinity. Yun ang Triune God. Magbabautismo tayo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, ating napatunayan na itong mga pastor na ito ay kakontra sa turo ng ating Panginoon Kristo. Kaya, huwag na tayong maniniwala, mga kapatid. Dito sa mga pastor na nagsasabi na hindi na kailangan ng bautismo, faith alone saves. One save, always save. Kasinungalingan yung mga pastor o hinahamon ko kayo ng diskusyon. Patunayan yung hindi ikaliligtas ang bautismo, patutunayan ko ikaliligtas ang bautismo ayon sa Biblia at yung tubig na iniinom nyo, ayon sa siyensya. Kaya nyo ba tindigan sa diskusyon niya, mga pastor kayo ng demonyo? Pastor talaga kayo ng demonyo! Bakit? Anak kayo ng demonyo eh! Bakit? Puro kasinungalingan ang pinagtuturo ninyo. 8:44 ulit ng 1, basahin natin. Kayo sa inyong amang Diablo. Ngayon, kung ang ama mo Diablo, nanganak sa'yo Diablo, anong tawag sa'yo? Anak ng demonyo. Bakit? Yung nasa ng ama nyo, yung ibig nyo gawin eh. At isa doon ang magsinungaling. At isa sa uri ng kasinungalingan, sabihin mong ang utos ni Kristo ay hindi nakasama sa kaligtasan, gaya ng bautismo. Kaya mga kapatid, bago tayo magtapos sa ating programa, panoodin natin ang Isipin Mo Ito. Mga kababayan, may nagpapakilalang mangaral sa Pilipinas na nagpapakilalang siyang Diyos. Tama ba itong sinasabi niya? Ating suriin. May nagsasabi, ang Diyos daw ay marami. Hindi ba naman malaking kagaguhan yung aral na yun, ano? Marami bang Diyos na dapat sambahin? Magdunos dili kayo, mga kababayan. Tatanungin ka, ilan ba ika ang Diyos? May marami. Tunay ba ika lahat yun? Tunay lahat to. Di ba't mga kapatid, na isang kamangmangan ang magsalita ng kontrahan, gaya ng nasa 24:9 ng Kawikaan. Kaya mga kapatid, isipin mo ito. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.